Nagsagawa ng dry run ang mga organizer para sa inaabangang fluvial procession para sa pista ng Santo Niño sa Cebu. Pati ang rutang daraanan ng prosesyon, ininspeksyon na rin ng mga otoridad. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. 3 dekada ng deboto ng Santo Niño de Cebu, si Nanay Fidela. Sa dami raw ng sinagot na dasal at milagrong naranasan niya, ginawa na niyang panata ang pagsama sa fluvial procession tuwing pista ng Santo Niño taon-taon. Inyo ko sa Senior Santo Niño nga tagaan pa yun ko maayong lawas, nga malawig pa akong panginabuhi ang tod. Tiguang na ba ako sir nga luoy kay akong apo nga ano magbantay nila sir. Sam na ko'y anak nga apo nga naggrabe na kanang 2 months na siya sa hospital sir, nya ayo gid siya sir. Si Domingo naman, lalahok din sa prosesyon. Panalangin niya ang maayos na kalusugan para sa pamilya. Every year. Pasalamat nga taga-antag kabaskog sa panlawas. Grasya, kabaskog sa pamilya, sa mga anak ug sa mga ginikanan, sa mga igsuon. Ilan lang si Nanay Fidela at Domingo sa libo-libong dadalo sa taunang fluvial procession ngayong Sabado. Higit 300 sasakyang pandagat ang sasama sa prosesyon. Kaya para masiguro ang kaligtasan ng mga deboto, nag-inspeksyon na ang Philippine Coast Guard, Philippine Navy at Maritime Police sa rutang dadaanan ng prosesyon. Nag-dry run na rin ang barkong MV Santo Niño de Cebu na siyang magsisilbing galyon at sasakyan ng imahe ng Santo Niño. Binabaybay na mga kawani ng Coast Guard itong kahabaan ng Mactan Channel para sa Fluvial Parade Procession sa darating na Sabado. Mula sa Navforsan Camp, ito'y iikot sa 3 tulay ng Cebu at mag-u-turn sa CCLX at dadaong ang imahe ng Santo Niño sa Pier 1 ng Cebu City. 2 oras inaasahang tatagal ang fluvial procession. Pero sa dry run kanina, inabot lang ito ng 1 oras at 45 minuto. Then all in all naman, very satisfactory naman yung performance ng galyon na gagamitin natin. Alas 4 ng madaling araw sa Sabado, isasara na ang buong Mactan Channel para bigyang daan ang fluvial procession. Muli lang itong bubuksan ng alas 9 ng umaga. Nagpaalala naman ang Coast Guard sa mga di nakapagparehistro ng kanilang mga sasakyang pandagat na huwag pumilit na sumama sa fluvial parade para maiwasan ang anumang aberya o disgrasya. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.